Kasama na natin sa ating linya, Senator Ping Lacson. Senator, good morning. Welcome back to ASPN. Magandang umaga po, Senator Ping. Always a pleasure having you. Magandang umaga po. Magandang umaga, Patpi and Ali. Magandang umagang muli. Maraming paghamon na inaharap ang bansa pero magandang umaga pa rin. Kahit maraming hamon na kinakaharap, natutuwa po kami na kayo ay nagbalik sa Senado. Kayo, si Senator Tito Sen, kasama nyo yung veteran bloc na alam po natin talagang magtatrabaho po sa kapakanan ng ating bayan. Unahin na po natin itong front and center sa mga issues po natin na itong flood control project na pondo na binigay po sa DPWH these past years. Ngayong taon pala na to, 254.29 billion ang inilaan ngayong taon na to. Halos 1/3 ng 1.007 trillion na budget po ng DPWH. At yan pong pondo na yan ng DPWH for flood control projects, talagang lumobo ng lumobo na yan. Just for comparison, noong 2015, 42.2 billion. 2024, 244.5 billion at ngayong taon nga 254.29 billion. Senator Ping! So, sa tagal ko pong broadcaster, taon-taon na lamang at kung tayo po'y binabaha na uungkat po itong issue na to, ano po ba, saan po ba where are we going wrong dito sa ganito kalaking perang inilalaan pero hanggang ngayon yung ating mga kababayan na leptospirosis pa rin dahil kailangan pong lumangoy sa baha, no? Actually, iba yung figures na nakapag namin from the GAA, yung GAA ng 2023, 2024, 2025. Hindi lang 224 billion. Yung 2025, 346 billion 620 million pesos. 2024, 349 billion, 332 million, 963. Wow. Yan, ang pinanggalingan ng aming figures, mismong General Appropriations Act. Mismong GAA. Okay. Hindi ko alam yung nire-refer ni Secretary Bonoan. Baka yun yung kanilang either na spend so far, or baka dahil nabito, kasi nabito kasi GAA na nga itong aming batayan eh. Baka ito yung kanilang nagagasto so far, or ito lang yung nare-release. Kasi remember, maraming FLR, for later release, or ang tawag nila ngayon is FISARO, for issuance of SARO. So baka yun nire-refer niya, kaya magkaiba yung figures namin, yun yung pinayagan lamang ng DBM o ng Pangulo na ma-release. Pero talagang susundan natin yung mga figures sa GAA, yan ang mga amounts na naka-indicate doon. Ang laging nababanggit po kasi korupsyon, ano? Na ito pong flood control projects nito, talagang ito po ang katasan. Especially kanina nga, binabanggit namin ni Patpi, 2025 being an election year, no? Na talagang maintindihan po natin na marahil yan po ang dahilan kung bakit po nagsingit po ang Bicameral Conference Committee ng mga flood control projects mostly, no? Na pondo dito sa Bicameral Conference Committee po natin ng mga meeting. Ang sa policy aspect, sa aspeto ng polisiya, siguro dapat magkaroon ng review yung planning, preparation at saka implementation. Kasi hindi integrated eh. Minsan kasi nga dahil sa dami ng insertions, napapabayaan na o hindi na napapansin kung ano ba yung holistic approach sa pagtugon sa pagbaha. Tuwing uulan, laging baha yung ating nararanasan. Kasi minsan sa isang lugar, halimbawa nag-dredging, pero ang karatig bayan naman wala namang pondo. So, pagbaha sa karatig bayan, hindi naman pwede hindi maaapawan yung katabi kasi magkarugtong lang naman. So, dapat siguro i-integrate na yung flood control management o yung flood control program ng ating pamahalaan. At least on a regional level, kung Metro Manila, edi gawin nating naka-integrate. By the way, yung budget na binabanggit natin, hindi pa kasama yung budget ng MMDA kasi hindi ito, excluded pa yung budget, bukod pa yung budget ng MMDA sa flood control program nila kesa sa DPWH. Billion din yun. So, Senator Ping, no, sabi nyo nga, I agree, no, dapat siguro may master flood control plan, master plan para sa drainage system, sewerage system, para talaga po, cohesive, hindi po yung, isa lang gumagana, yung katabi, hindi gumagana. Pero mas na-bother po ako yung sa bago nyo pong expose na baka 1 trillion po ang nawala dahil po dito sa mga flood control projects simula pa noong 2011. Kasi parang base po sa inyong computation, 2 trillion pesos na po ang dapat natin pong nagastos, no, mula 2011 hanggang 2025. So that is 14 years after. And yet, we see pa rin the baha rising and rising, pataas ng pataas po. Paano yung accountability? Kasi parang ngayon, ang kaya lang gawin ng presidente, sabi nga
nga niya, dapat mas transparent, ila-live stream, tapos kailangan dumaan sa kanya siyang masusi. Pero yung mga nanagot dati dito, kaya umabot po tayo sa ganitong hantungan, paano po yung accountability? Meron ho ba talaga tayong may mga ulo ba na heads will roll? May mga kukulong ba? Dahil po sa pinsalan na dinala nila ng kanilang korupsyon, ng kanilang mga sobrang mga swapang na mga kamay. Wala nang liliwanag pa doon sa mensahe ng Pangulo sa SONA eh. Sabi niya dapat may managot. Dahil siya mismo, sinabi niya, siya mismo namasyal, nag-ikot at nakita niya mismo sa sarili niyang mata na mayroong mga proyektong guni-guni, ibig sabihin ghost. Oo. May mga proyekto na palpak, ibig sabihin misused yung budget, hindi ugma. So, yun, napakagandang marching order yon, lalo na ang audience niya mismo, mga miyembro ng Kongreso, both houses. So napakagandang mensahe nun. At gawin na at dinugtungan niya na yung pagtalakay sa ating national budget, gawing transparent, na sa ganon, maiwasan yung, kasi siguro napagod siya kabibito doon sa 2025 GAA. Yeah. Napakarami, parang 228 items ba yung nabito niya. At kung gano'ng karami ang mabibito, masasayang yung pondo kasi pag vetoed items, ibig sabihin, hindi pwedeng gastusin yung halagang inilaan nila doon sa National Expenditure Program. At sinabi niya nga, hindi ko na makilala yung President's Budget o yung National Expenditure Program dito sa enrolled bill na dumating sa Malacanang. So ito na yung parang dito na siya napuno na kung saan, teka muna, sobra na yata. Siguro kaya niya naisipang ipasok doon sa kanya SONA na incidentally, yun ang most uploaded. May standing ovation pa nga eh. Na yung mensahe niya na mahiya naman kayo. Ako, I'd like to think, kasi luminga-linga ako doon sa SONA sa reaction. Talaga merong mga tumayo. So I'd like to think na may mga miyembro pa rin ng Kongreso na ang mga kamay nila have remained unsolved by grease money na nanggaling sa mga flood control projects. Kaya yung iba naman, napansin ko, medyo hesitant, bantulot, napilitan tumayo, palinga-linga, nung makita yung maraming tumayo, nakitayo na rin, nakipalakpak na rin. Nakisama. So makita naman sa reaction. So napakaganda yung mensahe ng Pangulo. Ang isa ko lang po na doon, inaatasan niya yung Department of Public Works and Highways na magsumiti sa kanya within the year ng kumpletong accounting. No? Mas maganda kung meron itong kasamang tagalabas ng DPWH. May Diba? auditing Meron tayong, parang mag-create na lang ng isang committee kasi sabi nila pag nag-create ng committee o kaya task force, wala mararating. Hanggang doon lang. Pero mas mainam na yung comprehensive o ika nga yung effort para matukoy itong mga palpak na proyekto. Hindi lamang Climate Change Commission, kundi pati yung NGOs at saka CSOs pwedeng sumali. Total, nag-imbita naman siya sa mga kababayan natin, di ba sabi niya? Sana yung ating mga kababayan, ituro ninyo, tumulong na kayo. At i-point out ninyo kung ano yung nasaksiyan nyo na mga maling pag-implementa ng proyekto. Comprehensive at independent kasi hindi malayo mangyari na merong kasabwat sa loob ng kagawaran yung mga DPWH. corrupt. So anyway, having meron said talaga.